So mga ka-amazing, ano mong pangalan mo? May bisita po kami galing sa taga-saan ka, kuya? Sir, taga Batasan. Batasan Hills? Tama ba? Yes po. Saan yung Quezon City? Quezon City. Oh, lagay ko lang to ha. Hingi kami ng insight sa'yo kasi baka naman nagkakamali kami. First of all, yung naging topic namin yun, of course, sa mga nasaktan, is yung fan ni Junmar. First of all, dapat nga happy yung fan ni Junmar. Alam mo bakit? Ang problema kasi, sa Facebook, sa internet, ang kinuha na base, yung sinabi lang na hindi makaka-MVP, pero hindi na alam yung storyline. Yes. So, i-ano ko muna, i-elaborate ko muna. Baka kasi nalilito sila. Baka kalata nila, yun lang yun. So, hindi nila alam na may story behind that. Nung pinag-usapan namin yun, tinanong namin mismo ang bawat isa. Sino ang greatest of all time mo sa NBA? So, syempre, may Michael Jordan, may Kobe, mayroong LeBron James. Iba-iba. So, may debate. So, Yes, pumunta ngayon kami sa PBA. Tinanong namin ang bawat isa, sino ang greatest of all time mo na PBA player? Of the 50 years ng PBA. Lahat ang sagot, Junmar Fajardo. So, wala kaming debate. Junmar talaga. So, ngayon, ang sumunod na debate namin, 8 times MVP. Bakit siya naka 8 times? So, ang mga sagot namin, wala siyang kamatch. Yung pinakamalapit ang pinakamalapit na kamatch niya, ang may sumagot, sa Hardinger. Pero kain pa rin. Kain yun. Kain pa rin. Si Lapot ng Pure Foods, kain din. Totoo. So, walang malapit kay Junmar. Yes, sir. So, syempre, nagdi-debate kami. Ngayon, pumasok kami ngayon. Nag-isip kami, paano natin pag-uusapan si Junmar para humaba yung conversation, para magkaroon ng debate. So, ngayon pinasok ko, kasalanan ko rin kaya nababa si JJ. Dahil ipinasok ko, what if, parang kung baga si LeBron, kung napunta sa era ni Jordan, makaka-MVP ba si LeBron? Parang ganun din lang. Paano kung ilipat natin si Junmar? Pero hindi naman mangyayari. Imagination lang. Panaginip lang ba? Para lang may mapag-usapan lang. Paano kung ilagay natin si Junmar sa era ng 2000 or 1990 or 2000? Sila Dennis Espino, sila si Taulaba, Ali Pic, yung mga talagang mabibigat na matitigas na makikipagsuntukan. Mga bigs talaga. Oo. Kaya pumasok yung question. Yung bata ko. Buti nga, actually, ang sagot ni JJ, si Junmar ang greatest of all time niya. Pero if nalipat si Junmar, binigyan niya pa nga ng 4 times MVP pa rin eh. Ibig sabihin, kahit ilipat mo si Junmar, may 4 times pa rin. Ngayon, may naglabas si Chris Ross ng sentiment niya. Kahit ilipat mo si Junmar, sabi ni Chris Ross, sa 2000, 8 MVP pa rin siya. Opinion niya yun eh. Opinion ni JJ din, dapat i-respect natin. Ako, ang sagot ko, Totoo. 7. Binawasan ko ng isa. Kasi, feeling ko naman, mas malalakas yung mga bigs before, mas may challenge yung mga bigs before. Kaya binawasan ko si Junmar ng isa. Sabi ko, siguro sa akin, for me, 7 MVP lang. Si Ramon Fernandez, of course. Don Ramon. Ang mga may value kasi, ang may mga value yung opinion, yung mga ex-pro. May experience sila eh. So, yung opinion ni JJ, may value dapat yan. Dapat yan hindi binabash. Dapat nagte-thank you tayo kay JJ. Lumabas si Ramon Fernandez. 4 times MVP. Sa era niya. Tinanong siya ngayon, kung si Junmar nasa era mo. Sabi niya, mahihirapan si Junmar sa era namin. Hindi naman siya naglabas ng kung ilang MVP mapapanalunan. Pero, bababa daw ang MVP ni Junmar. Hindi naman namin binaba si Junmar, hindi namin hinihila pababa. Instead, pinag-uusapan nga namin kasi greatest of all time na siya. Best of the best na siya ng PBA. Papalo pa siya ng 9. Papalo pa siya ng 10. Wala kasi siyang match eh. Sabi ni, sino yung kalbong coach? Coach Yeng Yao. Coach Yeng. Sabi ni Coach Yeng, nung umalis si Slaughter sa PBA, yun na lang yung malapit kay Junmar eh. Yun na nga lang yung pwedeng maka-stop kay Junmar sa mga one-on-one plays eh. Nawala pa. Galing kay Coach Yeng na yun. Mismo. Diba? Parang ganun eh. Opinion ni Coach Yeng yun. I-respect natin, diba? So, lahat ng mga bash ni JJ na na-receive, anong masasabi mo as a fan ni JJ? Oo, sir. As a fan ni JJ, hindi naman deserve na mabash eh.
Kasi Tama. nga, syempre, opinion niya yun. May kanya-kanya ho tayong opinion. Ako, example po ako. Solid SMB fans ako. San Miguel Beer Fan San ka? Miguel po ako. Bali, ang pinaka-idol ko talaga si Arvin Santos. Arwin. Arvin. Yes. So, ang opinion ko po dyan, kung hindi mo na-assemble yung Death 5, mahihirapan pa rin talaga si Junmar maka 8 times. MVP. So may tulong yung Death 5 niya. Yes po, malaki. Yeah, kasi kung Malaki sino yung naman kasi yung nag-champion, siya rin yung nakaka-MVP. Kasi, ano yun performance based kung paano ka rin nag-champion. Totoo. Correct. Sobrang laki po nung tulong nung Death 5 sa 8 MVP ni Junmar. Ito nga, si Junmar, nakaka-chat ko. Yung cellphone ko lang ginagamit ko, pasensya ka na, hindi ko mapapakita sa'yo. But, ka-chat ko si Junmar, nag-message sa akin mismo si Junmar, direct. Sabi ni Junmar, wala sa akin yun, Kuya Rico, hindi ako nasasaktan. Instead nga, natutuwa pa siya kasi pinag-uusapan namin. Relevant siya. Pero, ang problem nga kasi dito sa Facebook, sa internet, ika-capture ngayon. Ito ang problema. Totoo. Yung content namin, 30,000 views lang. Yung bash kay JJ, millions. Ibig sabihin, hindi nila pinanood yung main na video. Yung mahabang video namin na Mula debate. umpisa, ako pinanood ko kasi. O, di ba, ang nakalagay doon, yung in-explain ko kanina. Apo. Pero doon sa Facebook, ang nakalagay lang, hindi makaka 8 times MVP si Junmar. 2 to 3. Nakalagay sa Facebook, yun lang. Tapos picture ni JJ. Kinat na eh. Kaya yung mga tao, galit. Mm. Eh ngayon, itong mga tao, nakita lang yun, emotion agad. JJ, inggitero ka, JJ. Porki isa lang MVP mo. Ano ka? Utak talang ka, JJ. Tanga mo, JJ. Laos ka na, JJ. Wala kang kwenta, JJ. Lahat ng mga bash, ibinato nila. Pero yun lang ang nabasa nila. Yun lang, oh. Yung So, part lang na yun. Sa akin, hindi rin kami nakapag-share ng good vibes kasi hindi rin nila alam, baka pag narinig nila o nabanood talaga nila yung buong senaryo, baka mag-apologize sila kay JJ. Tsaka nila maunawaan. Oo, dapat maunawaan nila, di ba? Sino to? Papasukin mo. So, kuya, thank you sa analogy mo. Salamat sa pagbisita. Ikaw, kuya, Thank you po. taga saan ka? Boss. Ha? Marilao? Halika dito, ikaw Boss, naman. pwede ba mag-selfie? Oo, naman, syempre. Ano lang, tambay lang tayo dito. Why yung opinion niya about doon? Ito lang kami dito. So nakita mo rin yung pambabash kay JJ. Hindi, di ko nakita. Kumbaga sir, nakita ko yung mismong video yung vlog nyo mismo. Okay. Napanood ko siya. Napanood mo yung buo. So anong reaction mo dun sa napanood mo? Ano, masamang tao ba yung JJ sa ginawa Hindi, namin? sa kanya kasi, di ba sinabi niya unang-una, what if? What if? What if? Kung sa hindi naman Yun talaga yung, mangyayari. Yun yung hindi ng tao yung what if eh. Yun yung sinabi ni JJ, what if. Kaso ang ginawa ng mga tao, parang iba yung pagkakaintindi kasi. Yun nga. Ngayon nga na dito. Hi, ma'am. Kamusta? Sir. Si Rico, si Jaco. Hello. Oh, yes. Hingihan ko lang ng tong bisita namin. Isang sentence lang. So, ano pa? Ano pang concern na feeling mo? So, hindi ba samang tao si JJ? Hindi sir. Hindi. Hindi totoo yung mga sinasabi na naiingit si JJ. Hindi naman siya nainggit. Nasiselos. Masamang tao. Parang gusto na palabasin ni JJ. Parang gusto ma-challenge si John Mar, ma-challenge sa ibang mga bigs. Kung yung may kamatch, kumbaga. Yun nga ang masasaktan dapat sa naging content namin, yung mga big man na PBA ngayon. Opo. Kasi, pag sinabi namin wala talagang kamatch si JJ, walang kamatch si Junmar Pahado, wala talaga. Wala talaga. Kasi proven na, kaya wala talaga siyang kamatch, kasi 8 times MVP na siya. Yes. Ang pinakamalapit na sa kanya, 4 times MVP. Ngayon, papalo pa siya ng 9. Papalo siya ng 10. So, talagang pag-uusapan namin si Junmar. Kahit anong mangyari, pag-uusapan si Junmar, I'm sure hindi lang kami ang nagtatanong sa mga inuman, sa mga Opo. sino ang pipigil sa 8 times MVP, sa 9 times, sa 10 times ni Junmar? Kasi, question yan, yung buong Pilipinas eh. Sino? Wala kasi solid na center talaga sa PBA ngayon. So far, sa mga nakikita ko sa napapanood ko. Ayun. So, Wala talaga eh. Kasi sa mismong citizens na ng Pilipinas na avid fan ng PBA, na nanggaling, wala talaga. Wala talaga, sir.
So kahit paikot-ukitin, kahit paikot-ikutin. Saka credits rin kay Danny ay. Siya talaga nag-ano kay Siya Junmar. nagturo kay, siya Kung yung hindi siya mentor. naturuan, baka hindi ganun yung skills niya. Pwede. Ano ko lang, opinion ko lang. So, dahil walang kamatch, nag-imagine na kami. Ilipat natin si Junmar sa ibang era, baka mahirapan siya dun. O, hindi mag-ano tayo, magbigay tayo ng opinion natin. Yes, sir. So, anong opinion mo? Pag nilagay mo si Junmar, ikaw, technically, pag nilagay mo si Junmar sa 2000 era, anong 8 MBB pa rin ba o more than or less than? Less than. Kasi medyo may mga solid na big star kayo. Nandun pa yung mga prime, kagaya ni Asi. Sila Danny Ay. Na di naman ganun kalaki, pero yung laruan pang ilalim talaga. Yung may presence. mga perimeter pa, ganun. Tapos lalo yung Eric Ming, kahit ganun ka yung height, nakipagsabayan sa mga ano. So, same kayo ng idea ni JJ. Yes. So, magbigay kayo ng number. Kasi nagbigay si JJ ng number eh. Sabi niya, 2, 3, or 4. 2, 3, or... So, ikaw, ilan na magiging MVP ni Junmar kung nilagay mo siya doon sa ibang era? What's up? Sup? Bro, have you heard of GameX? Ano yun? It's the first and original online basketball ending sa Pilipinas. Licensed by Pagcor. Your 20 pesos minimum can be 1,400. And your 100 minimum, cash in. Brother, yung ending, nilalaro mo ba nung bata ka pa? Oo naman. Online na ngayon. Alam mo ba yun? Hindi. Kaya nga, sa cellphone mo, malalaro mo na ang GameX online ending na nag-iisa lang dito sa Pilipinas. Di ba amazing? Amazing. So you can play that now. Okay, try ko. Alright. Bro, ang happy ending, 2 digits lang. Ending score ng dalawang teams. First digit, winning teams score muna. May per quarter din and traditional. Per quarter means you play 22, 55, and 110 pesos covering all quarters ending score ng 2 teams. Okay? Ang winning teams naman, yung 22 pesos mo, mananalo ng 200 on the first and third quarter. And 800 pesos on the fourth quarter. Galing, di ba? 55 pesos can win 500 on the first and third quarter and 2,000 pesos on the fourth quarter. Ito pa isa, yung 110 pesos mo can win 1,000 on the first and third quarter. Amazing, di ba? Amazing. Kaya, subukan mo na. Sige. Ayos, patingin. Yun! Brother, alam mo ba na meron pang next option, yung Lucky 4. Lotto style naman to, game, pero 4 digit lang. Last digit, ending, score, and winning of the team each quarter of sequence order. Sa Lucky 4 naman, brother, meron ding Lucky Pick option which is system-generated combination yung ibibigay na player. Winning are subjective of government mandate taxes, but you can still name, kunwari yun lang. So, nakiintindihan mo ba, bro? Okay. Amazing? Amazing. Stuntman. Bro, if you need more details, just go to gamexsports.com.ph or you can just scan this QR code right here. Okay. All right. But remember, always play responsibly. Amazing? Amazing. Amazing. Mga 4 or 5 ganun. Oh, mas mataas ka kay JJ. Nag-ingat ka. Hindi, I mean, ano Nalampasan lang. mo si JJ. Baka- Ako 7. 7. Kasi ako talaga, feeling ko talaga, magdo-dominate pa rin si Junmar. But not as dominating ngayon. Kaysa magdo-dominate siya kung nandun sila Asi. Mababawasan ng isa kasi mapapagod si Junmar. Bubugbugin nila. Sir, Dennis Espino, pag may drive, tatagayin niya yung mukha, di ba? Exactly. So, the next conference, may dugo yung mukha ni Junmar, mababawasan yung skills niya. Kasi ganun yung mga bigs before eh. Baka ma-injury siya. Saka yung rules. Ito pa yung rules dati. Iba yung rules ngayon. Sa rules nila 2000 dati, nila Asi Taulaba. Hard fall talaga dati. Oo, wasak talagang wasak. So, kaya ako nagbawas ng isa. Pero grabe yung respect ko pa rin kay Junmar. Kaya niya talagang mag-dominate kahit saan. Mas mababa lang yung magiging performance niya sa ibang era. Lalo si ano. 6 sa'yo. Mababawasan ng 2. Okay. Iba-iba tayo. Opinion natin yan. I-respect natin yung opinion ng bawat isa. Pero bakit si JJ, kapag si JJ ang nagbigay ng opinion, sasabihan nyo lang, laos, tanga, bobo,
walang kwenta, inggit. JJ has been to that era kasi. Kaya alam niya both. Alam niya yung laruan dati. Tama. Siya yung naka-experience kasi dati noong 2000s year. Ayan, sir, upo ka dito sa tabi ni ano. Alvarado. Alvarado? Yung mga pig-pig. Ito, ira ni tatay. Tay, sino pang malalakas sa big man dati? Alvarado. Oh, Eric Mink. okay. Rudy Hatfield. Kahit maliit yun. Yes. 6'4 lang yun, pero hindi niya matutulak yun. Rudy Hatfield. Sino pa ba yung pig-pig? Si Dennis Dorian Peña. Dorian Peña. Dennis Espino. Marlo Aquino. Tsaka si EJ File. Ali Pic. Ayun pa, EJ File. Marlo Aquino. Mark Hindi, Telan. di ba? Ngayon kasi yung mga bigs, hindi namin may compare kay Junmar kasi malayo talaga eh. Malayo. Kakainin talaga ni Junmar lahat eh. Kasi dati kasi, pinagsasabay si EJ File tsaka si Marlo Aquino. Ito pa, balingit. Kala mo, Bonel. Bonel balingit yun. Di ba? O kasing built ni Junmar yun. Yes. So kahit hindi siya agile, hindi siya skillful, kaya niyang bantayan, kaya niyang tapatan yung laki ni Junmar, di ba? Iba kasi yung kiskisan nung araw. Iba. Yun, so sa mga Sir, ilan taon na po kayo? Ay, 56 na ako. Ira mo talaga yun. Ira ko kasi nagtrabaho ko sa Hinebra eh. Ah, talaga? Oo. Kay Manny Victorino, kay Sunny Cabato. Sani ka ba ito pa? Oo, Sunny Hindi Cabs. papayag yun ng back-to-back na shoot mo sa kanya? Kilala ko ni Junjun Cabato. Pag na-shoot mo yung nashutan mo si Sani Cabato, pag pabalik, hindi na siya papayag. Tsaka pag humalihaw si Sunny Cabato, talagang babagsak ka. Iba yung play noon. Kasi ngayon, yung era ni Calvin Abueva, pag nilagay mo sa era noon, hindi siya ganun ka penalty. Oo. Si Abueva, bagay siya dun sa dating era. Yung era nila Tama. Eric Mink. I agree. Ngayon kasi, slight contact, foul na eh. Oh, yun pa. Spoiled ang ngayon, centers ngayon. Kaya rin napag-usapan namin, siyempre, 8 times MVP, wala makapigil kay Junmar. Hindi ibig sabihin binababa namin si Junmar. Naghahanap lang kami ng way na ma-debate. Tanggalin natin yung height limit na mga import para alam mo yung may challenge kay Junmar. Tsaka Jericho Diniera, matindi din. Ay, defensive minister yun. Tapos Chito Loizaga. Di ba? Ibang bubanta yun, Chito. Kasi kahit Jaworski pa lang eh. Tsaka si Mon Fernandez hindi makalasot kay Chito Loizaga. Iba yung era nun. Kaya believe din You can compare. si Ramon Pern. Hindi naman natin mako-compare. Gusto lang natin mapag-usapan dahil doon na lang tayo pwedeng pumunta eh. Wala na talagang kamatch eh. Di ba? Wala na unless na may dumating na pero walang kasing katawan niya. Wala yung heft niya iba. Kaya sa mga fan ni Junmar, wag po kayo magalit kay JJ or sa amin dahil magalit kayo, bash nyo. ayun, sabi daw ni Gako, si Gako na lang. Gax, ano sabi mo? Wala ako sa camera. Ay, narinig ka eh. Alright, so thank you sir. Thank you sa insight nyo. Maraming salamat. Sorry, Mike. Akala namin kami yung may mali. Yung pala pare-parehas. Marami pa rin Iba na pagkakaintindi talaga ng nakakaintindi sa amin. Diba? Hindi lang kami nag-iisa. Akala namin walang kwenta yung opinion namin. Meron pala. No, may sense pala. Alright. So, ma'am, hintayin lang natin si JJ. Papunta na. Okay. So, Mr. Lamberto, JJ Helterbrand, bakit natin napili ang Cylon tire? Unang-una, the very first thing I noticed nung tagulan, diba, we're going back and forth to Binyan. Bro, sobrang comfortable yung ride niya. And I always felt planted nung nasa highway ako, even pagbasa yung road. And, tignan mo naman yung beast. Marks natin, sobrang pogi. Bagay na bagay dito sa sasakyan. Yes. And alam mo pinaka-favorite ko sa Cylon? Yung value of money. Importante Yung budget. Yan. Yes. Of course, tayo mga Pilipino, alam naman natin, kailangan yung binabayaran natin, dapat worth it. Kasi pinaghirapan natin yung pera natin eh. For sure. Sa Cylon tire, yung ka-level niya, doble yung presyo sa kanya. So, parang 50 off na to sa mga competitors niya. Ako trustworthy ko tong Cylon tires. Nakapunta na tayo sa iba't ibang lugar. Napuntahan na ng PBA Moto Club. Kakapunta lang natin sa, ano yung long range natin? Lucena.
Lucena. Galing kaming Lucena. Hindi kami pinahiya ng Cylon tires. Yung grip niya, yung traction niya, amazing. Kaya, we choose Cylon tire and Cylon tire. Okay. So, Mr. Gakonatics, Yes. bakit mo napili ang Beast tire? Napili ko tong gulong ng Beast Tires motorcycle sa aking X-Max kasi bro. Anday ko ng napagdaanan na gulong dati dito sa aking motor. Madulas. Ang daming anday ko nang siguro nakatatlong palit na ako dito kasi nadudulasan ako. For your NMAX. Yes, dito sa X-Max, dito sa X-Max ko ginagamit. Kasi gamit ko to everyday. Pag umuulan, umaaraw, ito yung dala ko. Pinalitan ko ng Beast motorcycle tires itong NMAX ko. Bro, sobrang hindi na siya madulas. Tapos makapit siya sa daan, kahit umuulan, hindi siya dumudulas. Kahit dumaan ka sa mga gutter, hindi siya dumudulas, bro. Kaya the best tong para sa akin So ramdam mo yung performance na binibigay niya? Yes, bro. Sobrang sulit, sobrang affordable pa. Kayang-kaya ng budget ng mga kamotor natin dito sa Manila. Kahit So, saan. amazing ba ang value of money Oo naman, niya? bro. Sobrang amazing itong gulong ng Beast motorcycle tire. Kasi trusted na eh. Ako na gumagamit, so nasubukan ko na. Alam mo yung ganun? Highly recommendable. Highly recommendable. So, i-recommend mo na siya sa mga ka-amazing sa lahat natin. ng mga ka-amazing natin dyan na may motor, na mga NMAX, X-Max, kung ano man yung motor nyo, bro, try nyo ang Beast motorcycle tires. Number 1, hindi ko ipapayain. Kahit umulan, umaraw, makapit siya. Beast motorcycle tires, you are Amazing. amazing.